Glory, hallelujah. Ako po'y puri ng Panginoon. Natukahan na ako mag-exhort. Hindi mo karapat dapat pero wala tayong magagawa. Ito'y panimula ng ating pag-ibaka sa Panginoon. Hallelujah. At tayo ay bumasa muna ng isang aklat sa San Juan. Simula anim na talata hanggang 60, pababa na. John 6. At hiniling ko kay Brother Michael na siyang bumasa ng mga talata. 1:6. 6. Verse 60. Juan 6:1. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay naparoon siya sa kabilang ibayo ng dagat ng Galilea na siyang dagat ng Tiberias. At sumunod sa kanya ang lubhang maraming Mali ba? Ha? John 6. 60. Ito ang pagkakasabi sa Juan 6:60. Marami nga sa kanyang mga alagad ng kanilang marinig ito ay nangagsabi, matigas ang pananalitang ito. Sino ang makakarinig noon? Datapot pagkaalam ni Jesus sa kanyang sarili na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito, sa kanila ay sinabi, ito bagay nakapagpapatisod sa inyo? Ano nga kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya nung una? Ang espiritu nga ang bumubuhay sa laman ay walang anumang pakinabang. Ang mga salitang sinilita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Datapwat may ilan sa inyong hindi nagsisampalataya sapagkat talastas na ni Jesus buhat pa ng una kung sino-sino ang hindi nagsisampalataya at kung sino ang sa kanya'y magkakanulo. At sinabi niya, dahil dito'y sinabi ko sa inyo na walang taong makakalapit sa akin maliban na ipagkaloob sa kanya ng Ama. Dahil dito'y marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanya. Sinabi nga ni Jesus sa 12, ibig baga ninyong magsialis din naman? Sinagot siya ni Simon, Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may salita ng buhay na walang hanggan. Kami nagsisampalataya at nakikilala namin na ikaw ang banal ng Diyos. Sinagot sila ni Jesus, hindi baga hinirang ko kayong 12 at ang isa sa inyo ay Diablo? Tinukoy nga niya si Judas na anak ni Simon Iscariote sapagkat siya ang sa kanya ay magkanulo palibas ay isa sa 12. Thank you, Brother Mike. At purihin ng Panginoon. Sige, kahit tayo nakaupo na lang, mag-pray na lang ako. Lord, salamat po Panginoon sa salitang ito, Panginoon. Lord, tunay o Lord na hindi magkakamali o Lord ng iyong salita sapagkat tatlong mga binilang ng mga nampalataya, Panginoon, dito, Panginoon.
Isa ay mananampalataya, ang isa ay pakunwaring pananampalataya, at ang isa ay hindi nananampalataya. So higit sa lahat, O Diyos, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa iyong biyaya at pagpapalang ito. Salamat, Lord, at ito ay binabalik namin sa iyong dakilang pangalan. In Jesus Christ's name we pray. Amen. At ito ay yung pinamagatang tatlong mananampalataya, 3 times believer sa English po. At dito tayo magsimula sa 63. 63 ng 63 ng 3 times the believer. Andiyan na yan. 3 times believer. Purihin ang Panginoon at mukha yata mo. Aabot tayo ng hanggang 5:00. Pero salamat sa Panginoon. At tunay na sinusunod ko lamang kalooban na niya. At una sa lahat, natukaan ako ni brother nato nung mag-exhort. At sabi ko, uuwi muna ako at mag-aaral ng kaunti. At purihin ang Panginoon. At meron na 63. 3 times believer, 63. Tatagalogin ko na lang. At dito na tayo. Nakarating na tayo sa kapanahonan ng Laodicea. At itinuro sa atin sa kapanahonan ng Laodicea na pinalabas si Kristo sa kanyang iglesia. At kumakatok pa nga sa pintuan. Ano po? Ito sa Laodicean 3:20 po? Something hindi. Tama ba yun? Okay. Sinisikap ng makapasok muli. Kaya kapag nakikita na natin yan, nagaganap na, alam na natin kung anong kapanahonan na ating kinabubuhayan. Purihin ng Panginoon. Ito, paborito ko ito . Paborito ko ito. Yung tinatawag, great drama. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Sa 64. At pagtatapos na ito na kasaysayan ng sanlibutan, tinatapos na ngayon ang aklat. Ang huling linya ay isusulat na rito, balang araw. At isasara na siya. Pagkatapos ay, tapos na ang panahon. Yun nga. Nasa 65, at may isang dakilang drama, great drama, na sinasayos. At nangangabayo na ang mga anghel. Nangangatayo na ang mga anghel sa mga alapaap. Purihin ng Panginoon. Pag mayroon palang drama, pati mga anghel nanonood talaga. Sipin nyo, nakatayo ng mga anghel. Saan kaya ang tawag doon? Saan kaya sila nakayapak doon? Pero wag na natin itanong yun. Kung bakit? Dahil kalooban ng Diyos na sila ay manood talaga ng great drama na yon. Hallelujah. Alam ninyo kung ano ang isang drama? Nakahanda na ang mga artista sa entablado. Alam mo, ang Panginoon ang artista . Ang Panginoon ang direktor. Ang Panginoon ang scriptwriter. Lahat na siya na. So, magkaganon man, nakikita silang gumaganap. Nakikita ninyo ang mga masama na gumaganap. Nakikita niyo ang kontrabida sa dula. Kung paano siya dumating sa tagpo na taglay ang kanyang kautusan upang malinlang. Purihin ng Panginoon, pati palang Diablo, may drama rin .
may mga drama rin. Gumaganap ang mga aktor ng Panginoon sa banda huli. Banda huli, gumaganap din ang mga aktor ng kaaway. Ano po? So, wag natin pabayaan na makasingit. Ano po? Ang kaaway. Diyan sila, umaaligid. May drama din. May drama rin sila. Walang originality. Yun ang mahirap sa kanila eh. Kung gumagawa ang Panginoon, gagawa rin sila. Naalala nyo, mga kapatid? Naalala nyo, nagtanim si Lord? Ha? Nung sa gabi, ang Diablo rin nagtanim. Nagtanim ang Panginoon ng binhi. Nagtanim ang Diablo ng ano? Anong tinanim ng Diablo? Panirang damo. Kaya ganun ang nangyari. Hallelujah. Sabay na tumubo. Sabay po silang tumubo. Ha? At ano sa paningin ng mga tao? Ang Panginoon, nagtanim ng trigo. Ang kaway, anong tinanim? Mga panirang damo. Kaya sa pagkakataon na yon, ito na nga, 3 times believer ang nangyari sa ano yun. Nakikita ninyo, sa 66, tuloy natin. Nakikita ninyo yung masama na gumaganap. Nakikita ninyo na kontrabida sa dula. Kung paano siya dumating sa tagpo na taglay ang kanyang katusuhan upang malinlang. Tuso talaga. Walang iba kundi manlinlang. Subalit, ano pa? Subalit nakita din ninyo ang iglesia, inagaw, na inanda ang kanyang sarili. Ito'y isang dakilang tagpo. Nakikita ninyo ang presensya ng Diyos. Sorry. Nubo ako. Purihin ang Panginoon. Tuloy natin, nakikita ninyo ang presensya ng Diyos. Nagpapatunay na ginagawa ang dakilang drama na una nang sinabi nito sa Bibliang ito. Isadula ang sarili nito. Napakadakilang panahon na nabubuhay, ang pinakaluwalhating panahon. Purihin ng Diyos. Tunay na binibigay talaga ng Panginoon mga dakilang kaluwalhatian. Sa panahon na ito, nagaganap. Ano pa? Hallelujah. Na nabubuhay ang pinakamaluwalhating panahon. Ang tao sa lahat ng panahon ay naghahangad para sa panahon to. Hinangad ang mga sinaunang propeta na makita ang panahon to. Subalit, hindi po pinalad. Sa 68, ngayon ay may isang pananampalataya dahil sa nakita niya ito. Sinampalatayanan niya ito. Kami ay lubos na naniniwala na ikaw ang Kristo, ang Mesiyas, ang salita ng Diyos para sa araw na ito. At sumasampalataya kami, riyan. Kita ninyo, isang may tunay na mananampalataya. Yun po ay tunay na mananampalataya yun. Kunti na lang oras ko. Purihin ng Panginoon. At dito tayo sa 69. 69 ano. Talakayin lamang natin ang ilan pang mga mananampalataya ng madalian bago tayo dumako sa sunod na taon at tauhan. Pag-usapan natin ang propetang si Noe. Nang siya na marahil ay isang magsasaka
siya ay noong panahon yon ay isang magsasaka. Ngunit na ang mga manunuya at mga at rehiyonista sa panahon yon, lumalala na ang kalagayan ng iglesia at nangusap ang Diyos kay Noe. At sinabi kay Noe na gagawa siya ng isang daong hindi makikipagtalo doon. Sabi niya gagawa siya ng daong, sabi ng Panginoon, at hindi siya nakipagtalo sa panahon na yon. Doon si Noe sa Diyos, hindi siya nakipagtalo. Sinamantalayan niya yun, sinampalatayanan niya yun, ay ito, na salita ito ng Diyos, agad-agad na kumilos at naghanda ng mga bagay-bagay. Kaya sa pananampalataya Nobe, ang sabi ng Panginoon, gumawa ka ng daong. So, di po siya nakipagtalo na. Tuloy na ginawa niya talaga. Ang tila mga tama ba ako? 120 years ginawa yung daong. Ginawa. 120 years. So, ang daong ginawa ni Noe ang daong na yon. Yan ang isang tunay na mananampalataya. Hindi nakikipagtalo tungkol dito. Kapag ganap ka nang makumbinsi, yun na yun, gaya ng sinuman. Anumang pananampalataya, anumang paraan, ang pananampalataya hanggang sa pakikinig, kung nakatayo ka rito, kahit hindi na pa ang sabihin ng doktor na sakit mo, na ibinigay na ng naturang tao na iyon ang pagsusuri ng mga kaso. At malamang, alam na marahil kung ano ang sinasabi niya at sa abot ng panahintulot, sa kanya ay kanyang mga kagamitan sa kalaman upang malaman, ngunit sinabi niyang wala nang natitira pang kundi kamatayan. Ayun po yung isang Ngunit, nanalangin ka at nakatayo doon sa hinaharap na nakikita mo ang isang magaling na lalaki o babae na nakatayo. Nakatayo roon. Yun na nga. At sadyang yun nga. Ito, lalakad siya mismo doon nang sadyang kasing tiyak ng anumang bagay. Hindi sinasampalatayan mo ito. Salita daw ng Diyos. Alam mo, ganun nga ito. Kaya, kagaya ng munting babae, itong munting babae na inuubo ng kanser, kita ninyo, walang pag-alinlangan sa isip niya na magaganap nga yun. Patay na ang kanser at kumuwala na ito at tumalis na ito. Kita ninyo, yun nga ang sampalatayan ninyo. Kaya po rin ang Panginoon sa pananampalatayang yun. Ang kanser, pag nananampalataya ka, kalakip mong gawa, pagtitiwala sa Panginoon, aalis at aalis talaga yung kanser na yan. Kaya po rin ang Panginoon. Kaya, gaya ng amang yun na dinala ng kanyang munting anak na lalaki, kanya-kanya lang, doon, mayroon siyang dito tayo sa naman, kay Daniel naman tayo sa 73. Si Daniel po ay, nung nasa pagbihag ng iglesia doon, sa Babylonia, sumampalataya si Daniel sa Diyos. At kahit na gaano pa niya sinabi, gagawa tayo ng isang proklamasyon. Hindi siya nananalangin sa iba pang Diyos. Hindi siya kahit anong pilit sa kanya, hindi siya nananalangin sa ibang Diyos. At alam na, may Diyos siya eh. Tayo rin, alam din natin may Diyos tayo eh. Kaya hindi tayo mananalangin kahit sino-sino mga Diyos dyan. Alam natin. Kaya purihin ng Panginoon sa mga halimbawa ito, lalo kay Daniel. Tunay na gagawa tayo ng isang proklamasyon, sabi niya, hindi siya mananalangin sa iba pang Diyos na maliban sa bultong ito na naroon ng banal na taong ito. O kung ano pa man, ito marahil, hindi yon binibigyang pansin ni Daniel. Narinig niya ang Diyos sapagkat isa siyang propeta at dumating sa kanya ang salita at nang ihandog ng templo ay sinabi niya,
nasabi niya. Nasabi na, kung ang sino mang tao ay nasa kabagbagan, kaba, kabagbagan, sa alinmang bayan, at tumingin sa gawing to sa banal na dako at nanalangin, kung ganun ay dinggin mo mula sa langit at sumampalataya hallelujah, si Daniel sa Diyos, isa siyang tunay na mananampalataya. At di siya hayang kainin maging ang mga leon. At tama yung kita ninyo. Ang mga leon nun hinalik-halikan na lang siya pagdating ng pagdating ni Daniel. Ginawa pa niyang unan dahil sa kanyang pananampalataya Ginawa pa niyang unan. Ganun pa. May mga retrato ng mga bata kasi mahilig din ako sa sa mga bata doon sa Taguig. Nababasa ko yung mga kwento ng katulad kay Daniel. May mga retrato doon. Pero naniwala rin ako dahil yun sa pananampalataya ng tao talagang mag-i-exist talaga. Pag sinabi ng mananampalataya, manahimik ka, tatahimik Kaya tumahimik yung yung leon. Nakaganon si Daniel. Inuunan niya yung leon. Kaya purihin ng Panginoon. Ganon din si David. Sa 76. Ngayon si David na isang kabataang masiglang payatin. Sa unang-una pa lang marahil ay lagi siyang pinagkakatuwa ng mga kapatid. Sabi ng kapatid, patpatin ka, maliit ka, hindi ka obra makipaglaban kay Goliath. Dahil si Goliath, napaka 300 plus na si Goliath. 300 plus na pounds. Kaya purihin ng Panginoon. Nung maglaban sila ay, ang nangyari? Isang maliit na bato lamang naging katapat. Isang tabak. Isang baluting napakabigat na hindi kaya ni Daniel isuot yun, yung baluting yun. Kaya tinanggal niya yung baluting yun. Pero isa lamang naging katapat ni Goliath. Ano ang naging katapat niya? Isang napakaliit na bato. Sa ngalan ng Panginoon. Iyon isang halimbawa po ng pananampalataya. At ako'y ubos ng aking oras Kaya puri ng Panginoon sa tatlong uri ng pananampalataya ay iniksis yun nga ang nangyari. Ang nangyari ay naglaban niya silang dalawa. Kaya sa pananampalataya ni David, pinugutan ng leeg ni David si Goliath. Alam natin yun, mga panahon na yun. Kaya, yung pananampalatayang to, hindi ito mabubuwal. Kung tayo lamang ay magtitiwala sa ating Panginoon. Tatlong bahagi ng pananampalataya. Ano po ang unbeliever, make believer, at ano po? True believer. Kaya po rin ang Panginoon sa exhortation na ito. At sabi nga ng ating kapatid, 15 to 20, nag-consume po ako ng 20 minutes, kaya pasensya na po kayo. Tiyatawagan ko si Grabe. Bali, tinapik ng brother natin is yung 3 kinds of believer na pinapakita na ang bawat believer is naninindigan sa pananampalataya nilang nakita.
Siguro, bago natin tawagan yung second exhorter, kanta ba tayo? May ano lang. Or this will? Huwag na lang, para di naman. Tayo po ito. There is a place of perfect rest behind the inner veil. So rest, let the bride rest, for all is well. All is well. All is well. We have heard the message of all is well. There is a place of perfect rest behind the inner veil. So rest, let right rest, for all is well. Hallelujah. Hallelujah. Ikaw ang aming tinataas, Panginoon. Bawat aspeto ng tunay na anumang gambala dumarating sa amin, masasabi namin all is well. Dahil walang higit na dakila kundi ikaw. At ikaw nagbigay sa amin ng katiyakan sa bawat sandali ng aming buhay. Kaya sa hapong ito, O Diyos, marapatin mo at tanggapin ang aming papuri, ang aming pasalamat, ang lahat ng aming pagbibigay parangal sa iyo, pagsamba, Panginoon, at Lord, kagalakan na magpuri sa iyo dahil sa iyo lamang namin inihahandog. Panginoon, we believe ikaw ang tumawag sa bawat isa sa amin sa hapong ito at ikaw ay may plano nito, Panginoon. Kaya tulungan mo lamang po kami, patawad sa lahat ng aming mga kalabisan, pagkukulang. At Lord, tulungan mo po kami sa aming mga kahinaan at nawa maituwid namin ang aming buhay, Lord God, ayon sa iyong salita. Dahil naniniwala kami at nanampalataya mang banal, malugod ka lamang namin sa pamamagitan ng iyong salita. Salamat po. Ang iyong balingkod habang nakatayo sa likuran ng pulpito, I just pray, Lord, bless your little flock in this place. This is all my desire. Panginoon, katapuin mo ang bawat desire ng bawat puso nila upang hindi masayang, Lord, at isang patuto sa bawat sa amin na meron Diyos na buhay na kumikilos sa tuwin ay kami, O Diyos, lumalapit sa iyo. Lord, ang salita mo ay magawa namin babasa, ngunit to give the very essence of your word para pagkikinabangan namin tanging ang iyong banal na Espiritu ang siyang magbigay. At siya po ang aming hiling, Panginoon, sa hapong ito. Have preeminence, Lord, sa bawat isa sa amin. To God be the glory. Patuloy mong bigyan ng kalakasan ng bawat isa sa amin hanggang sa matapos ang gawain ito. Gaano man kahaba ito, Lord, may kagalakan kami dahil ikaw ang aming, Lord, ka-fellowship sa hapong ito. Lord Jesus Christ, ang lahat ng paput pasalamat ay aming binabalik sa iyo ito pang aming samot dalangin. Amen. 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 Now, gusto ko lang po magbasa ng isang talata, mga kapatid, para lang po sa hapong ito. Dito sa John chapter 15, no? Diyan ang binasa kanina. Gusto ko rin po magbasa sa John chapter 15,
sa verse 2, mamaya po gusto ko lang ibahagi sa inyo yung kinuvet ko rin po na laman ng puso ng ating propeta. Sa verse 2, ganito po sinasabi sa wikang Ingles. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away, and every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita, makakaupo na po ang bawat isa. Now, alam natin mga kapatid na Jesus Christ is the true vine. And nahayag na we are His branches. Now, madalas natin naririnig na ang puno, ang vine ay ilalabas niya ang kanyang bunga doon sa branches. Sa panahong ito, invisible ang vine, pero hayag ang branches. Maging sa hapong ito, hayag ang branches, pero where's the vine? Hindi nagbago, ang vine ay siya yung salita. Pero kailangan mahayag ito sa pamamagitan ng branch. And the only purpose for the branch is to bear the very fruit of that was in the vine. Hindi tayo magprodukto ng ng bunga. Hindi tayo pwede, alalahanin natin, pag tingnan natin yung vine, yung nilalaman ng vine, ay mababasa natin sa Galatians 22. Because the vine is the Holy Spirit. And His fruit must be bear to the branch, at ilalabas ang branch to, and the first fruit is love. Alam nyo, yun nga yung napakaganda doon na mga kapatid, praise God, because God is love. So, nire-reproduce niya pa rin yung pagkabinhi niya. Kahit naman itong kay Mito, mga kapatid, kung balatan niyo ito, may malit na butil na kulay itim. Wala naman kayong makita doon na dahon at puno at ganyang sanga. Pero hayaan niyo yan na mahulog sa lupa, ilalabas ang kanyang kalikasan. At ang kalikasan ng vine, kasama ang branches. Balikan mo ang kalikasan ng branch, tignan mo kung konektado ka kung branch ka. Kung kalikasan ng vine, tignan mo kung branch ka. Mga kapatid, ito yung naging gambala sa bawat pananampalataya kasi nga, una sa lahat, hindi atin ang langit. Tama po ba? At gusto natin lahat madala sa langit. Maraming ganyan na asal eh. Pero wala naman makakapunta sa langit maliban dadaan sa vine. Kasi ang aanihin, yung bunga eh. So hanggat hindi lalabas yung bunga ng vine, di walang kukunin pabalik sa langit. Para rin ang isang magsasaka maghasik ako ng isang butil ng palay, paglipas ng 4 na buwan, anihin ko, may dadalhin ako doon sa garner. Ilalabas, pero hindi mo makita sa isang binhi yung buong kalikasan. Kaya nga minsan mga kapatid, praise God, makikita natin to. Tandaan nyo po ito. Wala kasi rito yung, ito ba yan? Ayun. Ang ganda yung stature of a perfect man. Yan ay, sa ayot gusto natin, kasi pinag-uutos ng Biblia, be perfect as your Father in heaven is perfect. Chapter 5 ng Matthew, Beatitudes, di ba? Sa dulo. Pansinin niyo po ito, mga kapatid, praise God. Malinaw ang paliwanag ng prophet, kasi mag-exhort lang tayo. So, ilan na na-consume ko? 5 minutes na? Another 10 minutes. Sige. Para hindi tayo lumagpas. Pansinin niyo po, mga kapatid, gusto ko po munang pansinin itong faith. Dahil, para pares tayo lumabas sa church. At biyaya ng Diyos, nagkaroon na tayo ng knowledge. Dahil lack of knowledge, mapapahamak tayo, di ba? Kaya napapahamak ang aking bayan dahil sa kakulangan, sa kaalaman ng salita ng Diyos, sinabi ng Panginoon. So we need to know the very word. Diyan tayo nabubuhay. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out from the mouth of God. Pansinin niyo po yan. Dito muna tayo sa faith. Gusto ko pa itipo itong faith na ito sa bagong may baby.
Kahit magtanong kayo sa doktor, ang first 1 week ng baby, advantage nga ng baby na tao hindi kagaya ng hayop na yung hayop, first 1 week, bulag di ba? Wala silang makita. Pero, nasusundan nila saan sila mafi-feed. Napansin niyo ba yon? Maging naman ang bata, may binigay ng Diyos sa kanila na paraan na sa pamamagitan ng kanilang pag-iyak, matutugunan ang kanilang kagutuman o kaya kung ano ang kanilang pangangailangan. Wala silang nare-recognize. Hindi nila ma-recognize ang nanay, hindi nila ma-recognize ang tatay, hindi nila ma-recognize ang lahat ng tao sa baligid nila. But, they have the faith na pag-iyak sila. God works in both ends, di ba? Pag umiyak ang bata, parang may instant, supernatural intelligence na nagtatrabaho sa nanay. Kahit dumistansya ang nanay, alam niya na umiyak yung anak niya, alam niya kung anong gagawin niya. Una, gutom ba ito? At kung hindi matugunan dahil iyak, titignan niya yung lampin o kaya diaper. Kung hindi titigil, titignan niya ang buong katawan. May tumutugon. The deep call it to the deep. After 1 week, pansinin niyo po ito, faith pa lang ang ginagamit ng bata Yan yung pananampalataya sa bawat isa sa atin. After 1 week, marirecognize niya. Bigyan mo ng let's say ribbon na red, gaganyan mo, yung mata sumusunod na. Nare-recognize. Papansin nyo so meron ng virtue na lumalabas. Mapapansin nyo, may virtue na sa bata, nakaka-recognize. Lumalabas na yung strength niya, lumalakas na rin siya, kasamang katawan, at mapapansin mo na rin na kahit natutulog, kapag ka nag-ingay, nagugulat na rin. May virtue na, nagaganap nito. Ang naging problema, pagpasok ng knowledge, nakarecognize na siya, alam niyang nanay niya. Pagbuhatin ng tita, ayaw na. Napansin niyo? Pagbuhatin ng tatay, minsan di nakasanayan, alam niya, gusto niya, nanay niya. Nagkaroon na siya ng knowledge Pansinin niyo, mga kapatid, ang pananampalataya, kailangan tama ang basis. At kapag kang nag-aaruga sa batang ito na pinapalaki ng tama, di ba? Kaya nga, mahaba, kaya huwag tayong ubos ng oras. Mapapansin nyo, pag lumawak ang knowledge, masusukat ang temperance. The more na malawak ang knowledge ng tao, minsan, pag nakarinig na hindi maganda, umiinit ang ulo na. Nakita nyo? Pero yung bata, nung wala pa knowledge, pangangailangan niya lang ang iiyak niya. Doon lang siya. Kontento na siya, sapat na. Pero nung lumawak na, nung lumalaki na, parang mananampalataya rin habang tumatagal, alam na malawak ng kalaman. Hindi makasundo sa usapin, nagiinatan ng ulo, nawawala ng patient, pati pasensya, mahirap nang mabuo. Pero mangangarap na maging makadiyos siya, na maging mahubog siya makadiyos. Hanggang maabot ang brotherly kindness, pero diyan pa lang sa knowledge, huwag kakaproblema. Dito tayo mag-ingat. Masarap na malaman ang bawat salita ng Diyos. To the dot. Sabi nga, hindi lang malaman, kasi sabi ng chapter 1 ng Revelation, blessed are they that read it, and they that hear it, and they that do it. Maraming mga ngaral ngayon, ang alam lang, magturo lang. Sa buhay, napakalayo. I'd rather be behind the scene. Sabi ko nga po, hindi ko kailan mangaral. Pero may makakita sa akin, alam niya na ang puso ko ay ang puso ng Diyos. Pansinin niyo po yung sinabi ni Brother Branham rito. Pero hindi tayo abot doon kasi gusto ko lang pasilip sa inyo ito. No?
Mahaba kasi kapag basahin ko to, ayaw kong mangonsumo ng oras. Kaya ngayon kasi po, nag-start ang church. The faith, kagaya rin po ng bata sa church. Di ba? Matagal nyo nang pinangarap ito eh. Sabi ko nga minsan, naalala ko yung sabi ng kapatid natin, parang ginulo mo kami, Brad. Sabi naman kasi ni Lord, He did not come for peace. Tama ba yun? May scripture yun? Guguluhin nga ang pamilya Diba? So, yun ang Diyos natin. Hindi lang loving God, He is also a God of wrath. So, sabi ko nga sa mga anak ko, maganda na halos ibigay niyo ang buong sweldo niyo sa aming magulang niyo. Wala kang inisip. Kundi para sa kapakanan namin, mapasaya niyo kami. Dahil marami ko nakita na mga anak kong magkumpara lang ko pero ayaw ko magkumpara. Pero sabi ko, hanggat hindi niyo unahin ng Diyos din, zero score pa rin kayo. Ang ginagawa niyo dito lang sa lupa. Na pagpaumain ninyo, mga kapatid, kung ganyan din kayo sa mga magulang niyo, sabi ko sa panganay ko na may karamdaman ngayon, Nak, nung may girlfriend ako, may asawa na ako, matalas ang dila ko sa asawa ko. Pero pag nanay ko, kahit mali, pag magpaliwanag ako, luhaan ako. Did I benefited? Absolutely. I am enjoying the benefit. Takot ako sa nanay ko. Napakalit ang nanay ko. Kaya nga, sabi nga ng ang nanay ko sa lahat ng kapatid ko, ang gusto ko sa kuya niyo, hindi ko tinataas sarili ko mga kapatid, pero alam ng lahat ng kapatid ko. Kaya sinabi lang paborito ko, ang gusto ko sa kuya niyo, kahit totoo naman na mali ako, pag nagpaliwanag, luhaan, hindi ako iwanan na hindi mag-sorry sa akin, sabi ng nanay ko. Yan patutunan ng nanay ko kahit sinong kausap niya. Mga anak, tandaan niyo po ito. Marahil matalino kayo sa amin mga magulang nyo. Pero ang talino nyo, hindi naman eternal yan. Pero pag igalang nyo ang magulang nyo, eternal yan. Why? Walang magulang na gustong mapariwara ang anak. Ang gusto ng magulang, mapabuti ang anak. In the spiritual realm, walang pastor, walang manggagawa, walang teacher, walang evangelist, walang teachers, walang prophet, walang apostle na mapasama ang tinuturuan. Ang tanging hangarin, mapabuti, dahil yan lang ang maibibigay nyo sa lahat ng tumatayo sa pulpit. Bilang lingkod ng Diyos, ito yung napatunayan ko sa buhay. Yung sabi ni Brother Nato, maraming barker, pero hindi na sayang ang pagka-barker kasi may tinatanggap. Pero hindi makakarating sa isinisigaw na pupuntahan. And I want also to reach that nung nangaral ang ating kapatid, kung saan tayo tutungo pagkatapos ng lahat ng gambala sa buhay dito. Yun ang gusto ko. Kaya kailangan ko rin mag-prepare, Brother Jerry. Hindi lang ako makontento doon at gawin ko ng gusto ko. Marami palang requirement. So gusto ko lang pong yung puso ni Brother Branham, no? Marami ito, kaya lang isa lang. Gusto ko lang isa. Para makapag-umpisa tayo, yung bilang natin ngayon, kung tumagos ito sa puso natin ngayon, sa hapong ito, bago tayo lalabas, next month, hindi ito ang bilang natin. Ang problema natin, yung espasyo natin. Pero God is always greater than whatsoever we think it na maging problema natin. Now, pansin niyo po ang pangungusap. Gusto ko pong buksan po ito sa a resume of the age. Ito. Ito, basahin ko na lang. A resume of the age. Ito, pansin niyo. Not
ito. Yan. Not for one moment do I bring a message. Not for one moment do I bring a message. Yan. Basahin natin to ha, mga kapatid. Sundan niyo ako sa pagbabasa. Not for one moment do I bring a message to the people that they may follow me or join my church or start some fellowship and organization. I have never done that and will not do that now. I have no interest in those things, pansinin nyo, but I do have an interest in the things of God and people. Alam nyo mga kapatid, nung binabasa ko ito noon, kasi old files ko ito, ang interesado ko, kapag ka may nakakarating sa akin na isang hindi mananampalataya at let's say nagigipit o sa karamdaman na wala ng pag-asa, pinalabas ng doktor, dito ko nagkaka-interest. Kasi ang tao sa desperation, mas madaling siran kaysa yung malawak ng alam. MP yun eh. Diba? So, napatunayan ko ito mga kapatid, praise God. So yun ang interest ko, yung maipalapit ang isang kaluluwa. Marami rin ako nakaharap na showdown na, talagang tinaningan na, ayaw na ng doktor. Pero dito ko na-inspire sa sinabi ng prophet, I have no interest in those things, but I do have an interest in the things of God and people. And if I can accomplish just one thing, I will be satisfied. Ibig sabihin, mga kapatid, isang mananampalataya na kagaya na lugmok, na directionless, halos wala nang alam, nanghihina na, at alam mo, o di kayo na-overtaken ng kasalanan, sabi niya ang aklat ng James, di ba, pag na-overtaken ng kasalanan, abutin mo, tiyakin mo lang na hindi ka mahawa, kundi ka makaakay, pabalik. Pero hindi dahil nagkakasala, malayo ang pakiramdam mo sa Kanya. Mas masarap na ikaw ang maging halimbawa. Ikaw ang dumikit. Dahil alam mo, kasama mo ang Diyos, may magagawa ang Diyos sa buhay niya. Isipin niyo yung man of God ra. Gano'ng kalayo yun? Tumawid nga ang Diyos eh. Pero inabot. Hindi ba umani siya ng criticism? Pinalayas siya. Dahil yung demonyo na nagpahirap sa isang tao, nung hiniling nila kay Kristo na pupuntahin mo lang kami sa babuyan, aba nawala yung 2,000 baboy. I-compute mo yung 2 baboy, hindi biik. Yung biik ngayon, 5,000 sa panahon natin ngayon. 5,000, 6,000. Baboy yun, baka 20,000 na halaga nun. Sa 2,000 times 20,000, 20 million ba yun? Ikaw ba, hindi masama ang loob mo nun? Ba't nagtrabaho ang Diyos ng ganun? Na pwede naman, hindi po pwede. Kawawa naman itong may-ari niyan. Pwedeng gawin ng Diyos yan. Pwedeng paliparin lahat ng demonyo eh. Itawid dun eh. Pero bakit pumayag ang Diyos, mga kapatid? Praise God. Nakita niyo ba yun? Ba't pumayag? Isipin niyo, mawawalan ang meron dahil sa isang kaluluwa. Mga kapatid ko sa hapong ito, sa ibang bahagi na babasa natin, ang isang kaluluwa na madala natin sa Panginoon, ang pinakamahal na handog sa harapan ng Diyos. Yung salapi natin, minsan nga, alam naman kasi natin, di tayo kakapusin, kaya madaling magbagsak eh, di ba? Kadalasan ganun eh. Nung araw, sabi nila, minsan na-question ako ng nanay ko noon, dahil alam niya yung income ko. Ibig sabihin, pag halimbawa na ganyan pala yung, kasi nakita niya yung ano ko eh, Xerox copy ng mga cheque ko. Meron mga one deal na ang commission ko, net commission ko, 550,000. Ibig sabihin, ang 10% nito,
ibibigay mo sa church, abay, yayaman ang pastor mo. Praise the Lord. Gusto ko yumaman talaga pastor ko. Para hindi lang ako ang laging paglabas namin, ako yung magbayad ng pantaksi namin, sabi ko. Marami ngayon, mga kapatid, nakatingin sa tithes na binibigyan nila sa pastor. Huwag niyo pong gawin yan. The pastor has the right because he was given the authority to as the highest order of the church. Maganda yung narinig natin kay Brother Nato. Hindi niya pakikilaban, pero Brother Nato, that's part of your responsibility. It's up to you how you manage it. Marami kang kamanggagawa, katuwang na nagpapagal. Kailangan you have the spirit of discernment to discern para huwag naman sila mangutang sa kapitbahay kung meron silang pangangailangan. That's how we need to live while we wait for that blessed hope and great appearing of our great God and Savior. Hindi puro kwento ito. We need to suffer to reign. Tandaan niyo po ito, we can never reign with Christ unless we suffer like He suffered also. Kailangan ang una nating laging alalahanin, kamusta na kaya ang kapatid kong ito? So long na seryosong naglilingkod ang kapatid, tandaan niyo po ito, meron tayong tungkulin at meron tayong obligasyon. Hindi ang obligasyon natin sa sarili nating tahanan lamang kung pinagpala tayo ng Diyos. The very reason why God had blessed us is because we need to be a blessing to anyone whom God wants also to bless through us. God bless us all. Ayaw kong humaba. Naniniwala ko, ang desire natin sa hapon to, we need to be filled with the Holy Spirit bago tayo lalabas. Para saan man tayo, totoo na lakad natin, ang lakad ni Kristo, dahil nagawa na natin, isinuko ang ating buhay. Never stay on your own thought and in your own way, but take the way of the Lord and the thought of the Lord, that we may live accordingly, and it is always be on the right way, and where we'll meet the Lord our God, Jesus Christ. God bless us all. Praise God. Ba, pinagpala? Actually, yung nakalagay sa program, after ng second exhorter, kakain na. Ngayon, masyado patang maaga. Ngayon, pwede bang tawagin natin yung isang preacher? Parang... Pwede na tayo dyan. Ano? Hindi, 5:40 talaga nasa 5:40 to 6 ang kainan. 5:40 to 6:30 ang kainan. Oo, pwede naman. Tapos, para maaga rin tayo. Hindi. Kahit ano. Siguro, kain na muna tayo. Para 6:30, start ulit tayo. Mamaya, after ng may 15 minutes tayo sa dinner. After nun, magkakantahan na tayo, then testimony. Then may dalawa pa tayong preacher mamaya. Siguro, mag-pray muna tayo para sa pansamantalang... Ano ba? Tama naman sa oras eh. Tama sa oras, 10 minutes lang advance na sa oras. Okay naman. Siguro, tinatawagan mo si Brother Teddy para sa pansamantalang pagpapahinga. Gano'n na rin sa kakainin natin. Panalangin na lang din. Tayo tumayo at sa mga manalangin sa Diyos. Diyos na Ama, kami Lord, salamat sa iyo Lord sa lahat na bagay Lord na iyong ginawa sa amin Lord buhay. Alam ko Lord, ikaw ang namuna rito Lord sa Lord. Alam ko Lord na proteksyonan mo kami sa lahat na bagay. Alam ko Lord, hindi pabayaan Lord Jesus. Lord, salamat Lord sa hilig namin sa unang preacher Lord na tumakbo sa aming puso, Lord. Salamat ko, Lord, na ikaw lamang nakakaalam sa bawat isa sa amin, Lord. Alam ko, Lord, na ikaw ang aming Diyos na buhay, na magkatulong sa amin sa panampalataya, Lord. Salamat sa iyo, Lord. Pagkatapos na ito, Lord, ang aming unting pahinga, Lord, ay
Google mo na namin sa aming kakainin, Lord Jesus. Alam ko, Lord, na ikaw mag-bless sa lahat ng kakainin namin, Lord. Salamat sa iyo, Lord. Dito ko binabalik po puri, Ama. Sa pangalan mo, Ama. In Jesus Christ name. Amen. Siguro mag-start ulit tayo ng 6:30.